Lumabas ang mensahe sa screen ko bandang 12:30 ng hapon habang abala ako sa pagrerepaso ng budget para sa bagong exhibit tungkol sa climate change. Gaya ng dati, pilit na binabawasan ng accounting department ang mga pinakaimportanteng bahagi. At pagkatapos, nabasa ko ang text ni Danilo. Ate, nagdesisyon kami ni Rebecca na gawing intimate na lang ang party ngayong taon. Mga malalapit na kasama lang niya sa politika. Maiintindihan mo naman, di ba? Ibinaba ko ang ballpen ko habang may mapait na lasa sa aking lalamunan. Ang kapatid ko, si Danilo o Derek sa mga kaibigan niya na mas bata sa akin ng 2 taon, pero sumobra na ito. Ako? At akala ko ba malaking selebrasyon ito? 2 buwan pa lang mula nang mag-propose ka, Derek. Mabilis kong tinipa ang reply ng may malamig na disposisyon. Agad dumating ang sagot niya. Malaki naman talaga, pero congresswoman na si Rebecca ngayon. Nandoon ang mga kasamahan niya, mga representative, may senador pa, at mga malalaking donor. Kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon. At ikaw, doon ka lang naman nagtatrabaho sa museum shop o kung anuman. Hindi lang talaga tayo magkapareho ng level. Napaatras ako sa aking leather chair. Huminga ng malalim habang nakatingin sa malaking bintana ng opisina ko sa National Museum of Natural History sa Maynila. Mula rito, tanaw ko ang Rizal Park at ang kislap ng simboryo ng National Museum of Fine Arts. Doon, kung saan ang mapapangasawa ng kapatid ko na si Congresswoman Rebecca Chin ay kasalukuyang nagtatrabaho. Sa opisinang ito sa 2 palapag, gumagawa ako ng mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pero para sa kanya, ako pa rin ang ate na nagtatrabaho sa likod ng souvenir counter. Sige, gets ko. Maikli kong reply. Hayaan ko siyang makita kung ano ang nararapat sa kanya. Ate, huwag ka nang magtampo. Mag-dinner na lang tayo sa susunod na buwan. Tayo-tayo lang. Gusto ni Rebecca na makilala ka ng mas mabuti, pero itong party, importante ito sa career niya. Maiintindihan mo naman, di ba? Hindi na ako sumagot. Pagkalipas ng 20 minutos, may meeting ako sa mismong Director General ng National Museum tungkol sa pakikilahok namin sa darating na International Museum Directors Summit. Kailangan ko nang tapusin ang opening speech para sa komperensya sa Pebrero. May 17 curator na naghihintay ng pirma ko para sa kanilang mga proyekto. Wala akong oras o gana na ipaliwanag sa kapatid ko na ako si Dr. Sarah Mitchell, ang Executive Director ng museong ito, na may 1,200 na tauhang nagre-report sa akin at humahawak ng budget na 180 milyong piso. Hindi man lang siya nagtanong para sa kanya. Ang pagtatrabaho sa museum ay isang boring at walang kwentang impormasyon. May kumatok sa pinto. Dr. Mitchell, galing sa opisina ng Director General. Handa na silang makipagkita sa inyo, sabi ng assistant ko na si Jennifer. Salamat, Jen. Tumayo ako, pero medyo nanghina ang mga tuhod ko. Okay ka lang, ma'am? Tanong ni Jennifer. Pamilya ba? Tumango lang ako. 3 taon na sa akin si Jennifer at ilang beses na rin siyang nakasagot ng tawag mula kay Derek para mabuo ang puzzle. Ang meeting kay Director General Feliciano ay mabilis mga numero, logistics at diplomatikong usapan. Ang summit sa Enero ay magtitipon ng 50 pinakamaimpluwensyang museum director sa mundo. Bilang host, ako ang magiging mukha ng buong event. Interesado ang Department of Foreign Affairs dito, sabi ni Feliciano. Darating ang mga pinuno mula sa Louvre, British Museum at Hermitage. At nga pala, tumawag na ang opisina ni Congresswoman Chin para humingi ng imbitasyon sa opening reception. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Si Rebecca? Siya ang namumuno sa Subcommittee on Arts and Culture. Gusto niyang makipag-usap sa mga delegado tungkol sa exchange programs. Ang liit talaga ng mundo dahil alam kong fiancé siya ng kapatid mo, nakangiting sabi ni Feliciano. Wala akong sinabi kay Derek. Hindi ko binanggit ang summit
Una, ang mapapangasawa niya ay darating dito sa opisyal na kapasidad at ako ang magiging pangunahing kontak niya. May bahagi sa akin na gustong makita kung paano ito magtatapos. Pero mas malaking bahagi ang pagod na magpaliwanag, pagod na patunayan ang sarili sa sariling dugo. Noong January 3, pumasok si Jennifer na may balitang hindi ko magugustuhan. Dr. Mitchell, tumawag ang opisina ni Congresswoman Chin. Humihiling sila ng private tour sa museum bago ang reception. Gusto nilang ikaw mismo ang mag-tour sa kanya. Sige, kumpirmahin mo, sagot ko. Huwag mong babanggitin ang koneksyon ko sa pamilya nila. Noong January 10, tumawag si Derek. Sarah, nabanggit ni Rebecca na magtutour daw siya sa museum niyo sa 13th. Alam mo, hindi niya alam na nagtatrabaho ka doon, ibig kong sabihin. Alam niyang nandoon ka, pero akala niya ay coordinator ka lang o something. Ayoko lang maging awkward. Baka pwedeng huwag mo na lang banggitin na magkapatid tayo. Kinakabahan siya sa summit. Puro VIP ang nandoon. Ayokong ma-uncomfortable siya. Kapag nagkasalubong kayo, magkasalubong, ulit ko nang walang emosyon. Basta, be professional. Huwag mong gawing family affair ito, okay? Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang website ng museum. Nandoon ang biography ko, litrato, degree, at awards. Ni hindi man lang nag-abalang i-google ni Derek ang pangalan ko sa loob ng 4 na taon. January 13. Suot ko ang aking pinaka-formal na charcoal suit at ang buhok ko ay nakapusod ng maayos. Pagpatak ng 10:00, dumating ang convoy ni Congresswoman Chin. Dr. Mitchell. Nasa lobby na sila. Sabi ng security. Bumaba ako sa elevator at sinalubong ang katahimikan ng malaking hall. Sa gitna, sa ilalim ng skeleton ng whale, nakatayo si Rebecca Chin. Perpekto ang ayos niya. Napansin ako ng kanyang chief of staff. Dr. Mitchell, aniya habang nakikipagkamay. Salamat sa oras mo. Lumingon si Rebecca at nagsimulang ngumiti ng kanyang pampulitikong ngiti. Dr. Mitchell? Maraming salamat. Sa biglang natigilan ang ngiti niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Mitchell? Sarah Mitchell? Oo, Rebecca. Ang kapatid ni Derek. Ako nga. Naging bingi ang paligid. Ang mga assistant at photographer ay natigilan. Derek said, "You worked at the museum. He didn't say you ran it." Pabulong na sabi ni Rebecca. Hindi rin niya alam iyon, sagot ko ng mahinahon. Ako si Dr. Sarah Mitchell, ang executive director ng Pambansang Museo. Sinimulan ko ang tour. Ipinakita ko ang mga research lab, ang mga artifact, at ipinaliwanag ang papel namin sa paghubog ng polisiya sa bansa. Nag-advise ba kayo sa Kongreso? Tanong ni Rebecca. Regular kaming nagbibigay ng ulat. Lalo na sa subcommittee mo, sagot ko. Nang makarating kami sa opisina ko, tila nawala si Rebecca. Tiningnan niya ang mga awards ko, ang National Medal of Arts, at ang mga libro ko. Dito ka talaga nagtatrabaho. Bulong niya sa sarili. Biglang pumasok si Jennifer para sabihing tumatawag ang direktor ng Louvre. Ang direktor ng Louvre, ulit ni Rebecca ng walang buhay. Pinaalis niya ang mga tauhan niya para makausap ako ng kaming dalawa lang. Halos mapaupo siya sa upuan, pagod at hiyang-hiya. Sinabi ni Derek sa akin na nagtitinda ka lang ng souvenirs sa museum shop. Sabi niya, nasa maling circle ka raw, na hindi ka ka-level ng mga kasamahan ko. Hindi siya kailanman nagtanong kung ano talaga ang ginagawa ko. Sabi ko, Sarah, kalahati ng mga bisita sa party ko ay mga lobbyist para sa cultural funding. Gagawin nila ang lahat para lang makausap ang head ng National Museum at sinabihan ako ni Derek na huwag kang imbitahan dahil hindi ka mag-fit in. Galit na si Rebecca. Pero hindi sa akin, kundi kay Derek. I'm so ashamed. Naniniwala lang ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na ganito talaga ang turing sa akin ng pamilya ko. Na kahit anong tagumpay ko, ako pa rin ang unfocused na anak para sa kanila. Lumabas si Rebecca.
para tumawag. Pagbalik niya, namumula ang mga mata niya pero matigas ang tingin. Tinawagan ko si Derek. Tinanong ko siya kung ano ang trabaho ng kapatid niya. Ang sabi niya, administrative position lang daw. Baka coordinator ng events. Hindi niya alam ang tungkol sa PhD mo sa Yale o na ikaw ang executive director. Sabi niya, quiet career lang daw ang gusto mo. Huminto si Rebecca. Sinabi ko sa kanya na ipopostpone muna namin ang kasal. Nagulat ako. Hindi mo kailangang gawin iyon. Kailangan ko, Sarah. Hindi ako pwedeng magpakasal sa lalaking hindi marunong rumespeto sa sarili niyang kapatid dahil lang sa insecurity niya. Hindi ko kayang makisama sa taong minamaliit ang tagumpay ng isang babae para lang maging komportable siya. Kinabukasan, sa summit reception, nandoon si Rebecca at kasama niya si Derek na nakatuksedo pero halatang hiyang-hiya. Lumapit sila sa akin. Sarah, nabasa ko na lahat. Ang mga artikulo mo, ang mga libro mo, 4 na oras akong nagbasa kagabi at napagtanto kong napakatanga ko, sabi ni Derek. Akala ko career lang ang binubuo ko, pero ikaw, legacy ang ginagawa mo. Pagkatapos ng speech ko, na sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa mga direktor ng pinakasikat na museo sa mundo, kinausap ako ni Derek. Pwede ba tayong magsimula ulit? Gusto kong kilalanin ang totoong ate ko. Tumango ako. Pwede naman. Pero kailangang totoo na ito. Sa sumunod na buwan, nagsimulang magbago si Derek. Pumupunta siya sa museo para makinig sa mga lecture, hindi bilang bisita kundi bilang estudyante. Kinausap niya ang aming mga magulang at ipinaliwanag ang lahat. Isang gabi, tumawag siya. Ate, nakausap ko si Mama. Sinabi ko lahat ang summit, ang posisyon mo, ang respeto ng buong mundo sa iyo. Naiyak siya. Sabi niya, hindi raw niya akalain. Gusto kanyang makita. Gusto niyang bisitahin ang museo mo. Nakatayo ako sa bintana ng aking apartment. Tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila. Ang yelo sa puso ko ay nagsimula ng matunaw. Sige, sabi ko. Puntahan niyo ako rito. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa sa sarili kong tagumpay. Ang pader ng pananahimik ay gumuho na, at sa likod nito ay isang pamilyang handa nang makakita sa totoong ako. Minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pag-akyat sa tuktok, kundi ang pagpapakita sa mga taong mahal mo kung sino ka talaga. Huwag hayaang limitahan ng iba ang iyong halaga kahit papamilya mo sila. Ibahagi ang kwentong ito kung naniniwala kang ang bawat babae ay karapat-dapat sa respeto at pagkilala sa kanyang galing.